Inaresto ni Daddy ang tatay ko, sinaktan niya ako. Iyan ang mga salitang lumabas mula sa nanginginig na na taong gulang na batang babae na natagpo ang umiiyak sa labas ng isang hotel, isang tanawing nagpanginig sa isang pulis. Hindi alam ng iba na ang kanyang desperadong hiling ay magbubukas ng isang kaso na ikapapangalang sa buong bayan. Ang liwanag ng umaga sa apartment 2B sa Mill Street ay hindi gintong liwanag, kundi kulay abo at manipis na sumisilip sa maruming bintana, nagpapakita ng mundo ng mga sirang muebles at tahimik na pangungulila. Mabigat ang hangin sa amoy ng basa. At may amoy dingding na parang lumang barya, amoy kahirapan. Naglalakad si David Miller sa maliit na kusina na parang wala na siyang lakas. Nakatungo ang balikat at ang mga mata niya ay madilim sa pagod habang tinitingnan ang halos walang laman na mga countertop. Kinuha niya ang huling 2 hiwa ng tinapay mula sa gusot na plastic na bag, medyo natutuyo na. Mula sa sulok ng kwarto, may maliit na boses na sumigaw, "Daddy." Lumingon si David. Nakaupo sa sahig ang 6 na taong gulang niyang anak na si Chloe, nakalapat ang mga paa. Hawak-hawak ang isang ragdoll na may isang mata na tinawag niyang Buttons. Nakaporma na siya sa kupas na maong at pink na t-shirt na suot niya kahapon. "Magandang umaga, Princess," sabi ni David, pilit ngumiti pero hindi umabot sa kanyang mga mata. "Handa ka na ba sa malaking araw kasama si tatay?" Hindi sumagot si Chloe sa tanong. Mas mahigpit lang niyang niyakap si Buttons. Ang maliit niyang mukha ay may kilalang pag-aalala. "Masakit na naman ang tiyan ko." Naputo lang pilit ng ngiti ni David. Lumuhod siya sa harap niya, ang mga tuhod niya ay sumirit at inilagay ang magaspang niyang kamay sa noo ni Chloe. "Walang lagnat, alam ko naman, mahal, alam ko, mahina niyang bulong, parang palagi niyang sinasabi yan tuwing umaga. Parang may maliit na kumakadyot sa loob ko, bulong niya, malaki ang mata at seryoso. Tila may matalim at malamig na pagsisisi na tumusok kay David. Alam niyang kailangan niyang dalhin siya sa doktor. Alam niyang hindi lang ito simpleng pananakit ng tiyan, pero ang alam niya, hindi niya kayang gastusan yan. Kailangan magbayad agad sa klinika, at ang wallet niya ay puro durog na dolyar lang, 2 pa, at isang desperadong pag-asa sa susunod niyang sahod. "Sige, aayusin natin ito bukas," sabi niya, habang ayaw niya sa lasa ng mga salitang lumalabas sa bibig niya. "Pangako, kakayanin natin ito hanggang matapos ang araw na ito." Tumayo siya at bumalik sa ginagawa. Binuksan niya ang halos walang laman na garapon ng peanut butter at kiniskis ang gilid para makakuha ng manipis at di pantay na patong sa isang piraso ng tinapay. Pinindot niya ang kabilang piraso sa ibabaw at hinati ang sandwich sa 2. Isang ritual ng normalidad sa buhay na sobrang hindi normal. Tapos dumating ang bahagi na pinakaayaw niya. Kinuha niya ang maliit na plastic na bote ng tubig ni Chloe. Yung may masayang cartoon na sunflower na dumikit sa gilid, lumapit siya sa lababo, pinaikot ang gripo, umuga at umungol yung mga tubo bago bumuga ng tubig na medyo may kalawang-kalawang kulay. Sandaling nag-atubili siya, nanginginig ang mga daliri niya sa gripo. Naamoy niya yung pagkabulok sa mga tubo, alam niyang hindi tama yung tubig na to. Pero matagal na niyang nireklamo kay Ginoong Sloan, yung may-ari ng bahay, at hindi naman pinapansin. Bottled water na lang ang pangarap niya. Pinuno niya yung bote, siniguradong mahigpit ang takip, tapos pinunasan yung pawis sa bote gamit ang manggas niya. Mula sa nakasarang pintuan ng kwarto sa dulo ng maikling pasilyo, umalingaw-ngaw ang isang mahaba at pagod na buntong hininga. Si Diana, ang kanyang asawa, ay parang multo sa sariling bahay, nakakulong sa ulap ng depresyon na sobrang kapal na nilulunok ang lahat ng liwanag at hangin sa kwarto. May mga araw na hindi siya bumabangon sa kama at ngayon ay pakiramdam niya isa na naman iyon sa mga araw na iyon. Mag-isa siya, palagi siyang mag-isa. "Nandito na ang almusal, mademoiselle," sabi niya, sinusubukang magpatawa habang inaabot ang sandwich na hinati at ang bote ng tubig kay Chloe. Tinanggap ito ni Chloe ng walang salita.
Hinaplos-haplos ng maliit niyang mga daliri ang bitak sa plastik na bote. Tinitingnan niya mula sa bote hanggang sa ama niya, may kumikislap na di mabilang na damdamin sa mga mata niya. Hindi na lang ito sakit, kundi kalituhan at takot na rin. "Daddy," bulong niya na halos hindi marinig. Ang lasa ng tubig ay kakaiba. "Wala lang yan, tubig lang yan mula sa Pinewood, anak," sagot ng ama niya agad. "Yun lang ang meron tayo, kailangan mong uminom para hindi ka ma-dehydrate." Abala siyang kinukuha ang luma niyang work jacket mula sa likod ng upuan, iniiwasan ang titig ni anak. Hindi niya matiis na makita ang tiwala sa mga mata niya na sumasalungat sa ebidensya ng kanyang sariling nararamdaman. Alam niyang marumi ang tubig, alam niyang hindi normal ang palaging banayad na sakit na nararamdaman niya. Pero ang pag-amin niyan ay nangangahulugan na kailangan niyang aminin na nabigo siya, na hindi niya naibigay ang pinakamahalagang bagay para sa kanyang anak. Malinis na tubig, pagdalaw sa doktor, isang tahanang hindi unti-unting pumipinsala sa kanila. Ang kahihiyan ay parang mabigat na bagay na nakapatong sa kanya, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Kumagat si Chloe ng kaunti sa sandwich, ngumunguya ng dahan-dahan, tapos binuksan niya ang takip ng bote ng tubig at dahan-dahang lumunok. Nang lumunok siya, napikit ang mukha niya na parang nasasaktan sa loob ng maliit niyang katawan. Mas mahigpit na pinisil ng malupit na kamao. Naniniwala siya sa kanyang ama. Mahal niya ang tatay niya higit sa lahat sa mundo. Siya ang bayani niya, ang tagapagtanggol niya. Pero may isang nakakatakot na bagong idea na unti-unting sumisilip sa isipan niya na 6 na taon pa lang siya. Isang simpleng masakit na katotohanan. Palaging sumasakit ang tiyan niya pagkatapos niyang kumain ng pagkain na niluto ni tatay. Pinipisil ng pinakamahigpit ang kamao pagkatapos niyang uminom ng tubig na binigay ni tatay. Binigyan niya siya ng mga bagay na sumakit kay David. Isinara ni David ang zipper ng kanyang jacket. "Sige bata, oras na para umalis. Pwede mo yang tapusin habang papunta tayo." Tahimik na tumango si Chloe, nakatingin sa sahig habang tumatayo at sumusunod sa kanya papunta sa pintuan. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mata, nag-iwan ng malinis na landas sa manipis na dumi sa kanyang pisngi, tahimik na patunay ng sakit na mas malalim pa sa kanyang tiyan. Ito ang simula ng bitak sa pundasyon ng kanyang mundo. Talagang napakahirap na desisyon ito para sa isang magulang. Gusto kong huminto ka muna dito at mag-isip. Kung ikaw si David na desperado na walang ibang pagpipilian, ano ang gagawin mo? May tama bang sagot sa ganitong sitwasyon? Amoy lemon at malinis na labada ang hotel, sobrang iba ng amoy sa apartment nila, kaya pakiramdam ni Chloe parang pumasok siya sa ibang mundo. Ang mga ilaw sa kisame ay parang maliliit na perpektong araw na kumikinang sa sobrang lambot at kapal na carpet, para kang naglalakad sa ulap. Lahat ay maliwanag at tahimik. Itinuro ng tatay niya ang isang plush na armchair na nakatago sa isang sulok sa mahabang hallway. "Umupo ka dito, prinsesa. Maging mabait ka, ha? Kailangan kong pakintabin itong sahig, okay?" Bulong ni Chloe habang umaakyat siya sa upuan, ang maliit niyang mga paa ay nakabitin ng mataas sa sahig. Mula sa kanyang trono, pinanood niya ang kanyang ama. Hindi siya tatawaging daddy ngayon. Siya si David Miller, ang tagalinis sa hotel. Itinulak niya ang malaking dilaw na kariton na puno ng bote at basahan. Kumilos siya nang may matinding focus na hindi nakikita ni Chloe sa bahay. Ang mukha niya ay seryoso at determinado. Hindi siya tumingin kay Chloe, nakatuon siya sa sahig. Sa mga di nakikitang mantsa na siya lang ang nakakakita, unti-unting humaba at nagkalabo ang oras. May pamilya na dumaan, ang kanilang tawa ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang batang babae na halos kasing edad niya, may malaking pink na laso sa buhok, ay hawak ang kamay ng tatay niya. Yumuko ang tatay sa kanya at bumulong ng isang bagay sa tenga niya, kaya siya natawa. Mahigpit na niyakap ni Chloe ang mga buttons ng ragdoll, niyakap ng mahigpit ang malambot na katawan ng manika sa dibdib niya. Nakangiti ang tatay niya habang nakatingin sa sahig.
Makalipas ang ilang sandali, may batang lalaki na tumakbo. Ang mga sapatos niya'y sumisipol sa makintab na marmol. Sumunod ang nanay niya, tinatawag siya, "Michael!" Anong sabi ko tungkol sa pagtakbo? "Hintay lang, mahal. Tara na kunin natin yung ice cream na pinangako ko sa'yo." Ice cream. Kumurap-kurap si Chloe nang marinig yon pero biglang sumakit yung sikmura niya, yung pamilyar na kirot. Bumalik na yung masakit na pakiramdam. Matagal nang natutulog pero ngayon gumigising na. Pinisil niya yung tiyan niya habang dahan-dahang umuuga sa malaking upuan. Pinanood niya yung tatay niya na papalayo sa koridor. Ang layo na niya ngayon, parang anino lang suot yung gray na uniforme. Matagal na siyang hindi tinitingnan. Nakalimutan na kaya na nandito siya? "Daddy," sabi niya. Pero yung salita parang maliit na hangin lang na nilunok ng sobrang tahimik na paligid. Yung kamao sa tiyan niya, hindi na lang basta kumakapit. Parang puno na ng matutulis na bato na gumugulong at nagigiling sa loob niya. Biglang nawala ang gana niya, naramdaman niyang umiinit siya tapos nagyayelo. Kailangan niya si Daddy, kailangan niyang tingnan siya nito, makita na nasasaktan siya. Bumaba siya sa upuan, dahan-dahang tumapak sa malambot na carpet. Nagsimulang lumapit sa kanya, isang kamay mahigpit na nakapindot sa tiyan. "Daddy," tawag niya. Medyo mas malakas ngayon pero pagkatapos niyang sabihin yon, narating na ng tatay niya ang dulo ng pasilyo at hinila ang malaking kulay abo na makina mula sa kariton niya. Isinaksak niya ito sa saksakan, tapos sa pag-flip ng switch, naputol ang katahimikan ng pasilyo ng napakalakas na ingay. Parang halimaw ang vacuum cleaner, sumisigaw at nanginginig, at siya lang ang tatay niya ang makakontrol nito. Itinutulak niya pabalik-balik. Sumusunod ang katawan niya sa ritmo ng makina. Nakatalikod siya sa kanya. "Daddy!" Sigaw niya ng may pag-aalala, pero kinain ng halimaw ang mga salita niya. Nawala na ang tunog, hindi siya lumingon, hindi man lang kumilos, tuloy lang siyang nakipagbuno sa makina, nakatuon sa dumi sa sahig. Napuno ng luha ang mga mata ni Chloe, mainit at galit. Hindi siya pinapansin. Binigyan siya ng kakaibang tubig na nagpapagalaw ng bato sa tiyan niya, tapos ngayon, ni hindi siya tinitingnan o pinapakinggan. Yung simpleng malupit na lohika ng batang nasasaktan ay biglang naintindihan niya ng buo. Alam niya na masakit at hindi siya tinutulungan. Sobrang sakit na parang naglalagablab na apoy na nilamo ng lahat ng iba pang bagay. Hindi na ito basta kamao lang, parang apoy na ngayon. At ang tanging iniisip niya ay makatakas. Kailangan niyang makalayo, malayo sa umaatungal na halimaw, malayo sa pasilyong puno ng tawa ng ibang mga bata, at malayo sa lalaking nakatalikod sa kanya, malayo sa pinagmumulan ng sakit. Lumiko siya at tumakbo. Mabilis ang maliit niyang mga paa na nagdala sa kanya palayo sa umaatungal na vacuum, lampas sa mga magagarang pinta sa pader, lampas sa mga pinto ng mga kwarto, kung saan marahil masayang nagtatawanan ang mga pamilya. Hindi siya lumingon, hindi niya kaya. Paglingon siya, makikita niya yung taong dapat nagpoprotekta sa kanya, pero siya pala ang nananakit sa kanya. Biglang sumugod siya palabas ng lobby, parang blur na kulay pink at denim na halos di mapansin ng concierge. Kusang bumukas yung malalaking glass doors, parang tinutulak siya papunta sa kanyang tadhana. Natumba siya sa sobrang liwanag ng araw at ingay ng kalat-kalat na kalsada. Tumunog ang mga busina ng kotse, nagmamadaling dumaraan ang mga tao, ang mundo sobrang laki, maingay at nakakatakot. Nakatayo siya sa bangketa, isang maliit na 6 na taong gulang na batang babae na nag-iisa habang nag-aalab ang apoy sa kanyang tiyan. At dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha, pero may bago siyang layunin. Kailangan niyang hanapin ang isang taong makikinig, isang taong hihinto sa sakit, isang taong maniniwala sa kanya. Bumukas ng kusa ang mga salaming pinto at biglang lumabas si Chloe sa kalye sa harap ng hotel. Tumunog ang mga busina ng kotse at dumagsa ang mga tao. Isang 6 na taong gulang na batang babae ang nakatayo sa gitna ng malawak na syudad. Maliit at nanginginig, hawak ang kanyang tiyan at umiiyak. "Tulong po." May tumulong naman, at saka may isa pang pares ng mga mata ang nakakita sa kanya.
Si Officer James Parker ay nasa kanyang ikatlong ikot ng karaniwang patrol sa downtown. Mukhang magiging tahimik ang hapon, ilang parking ticket lang, konting gulo sa trapiko, at dami ng pagtitingin sa orasan. Iniisip na niyang bumili ng kape nang makita niya siya, isang biglang tingkad ng pink sa gitna ng kulay abo ng semento. Napakaliit niya, nakatayo na nakatungo sa gilid ng mataong sidewalk habang dumadaloy ang mga tao sa paligid niya, parang ilog na dumaraan sa bato. Nangangatog ang mga balikat niya, at kahit mula sa kanyang patrol car, kitang-kita ni Parker ang matinding takot sa mukha niya. Kinausap siya ng kanyang instincts, ang batang ganoon kaliit, nag-iisa, at halatang may problema, malaking babalayan. Pinatigil niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada, binuksan ang hazard lights, at bumaba ng dahan-dahan, iniwan ang pinto na bahagyang bukas. Dahan-dahan siyang lumapit sa bata, sinisigurong kalmado at hindi nakakatakot ang kilos niya. 10 taon na siyang pulis at ama ng 8 taong gulang na anak na lalaki. Kaya alam niyang nakakatakot para sa bata ang uniforme at badge. Huminto siya ilang hakbang lang ang layo, umupo ng medyo nakayuko para mapantayan ang tingin ng bata. "Uy!" Malumanay niyang sabi. "Ang pangalan ko si James, pulis ako. Nawawala ka ba?" Natigilan si Chloe nang makita siya, luha sa mga mata, takot na takot. Mahigpit niyang niyakap ang maruming manika na may isang mata, para parang kalasag. Yung ulo niya ay nanginginig, umiiling, pero tumatango rin. Halos puro dalamhati. "Okay lang yan," mahinahong sabi ni Parker. "Hindi ka naman giginhawa. Gusto ko lang tulungan ka. Ano pangalan mo?" Chloe, nanginginig niyang sagot sa gitna ng iyak. "Ang ganda ng pangalan mo, Chloe," sabi niya na may ngiting pampakalma. "Chloe, nasaan si nanay at tatay mo? Dapat natin silang sabihan na ayos ka lang." Nang marinig ang pangalan ng tatay niya, biglang lumitaw sa mukha ni Chloe ang matinding sakit. Hindi na ito takot lang, may mas malalim pa. Parang pagtatraidor. Yumakap siya sa sarili niya at bahagyang yumuko habang sumakit bigla ang tiyan niya. "Hindi," hiningal niya, na parang nasasakal sa iyak ang mga salita. Huwag ninyong hanapin siya." Napakamot si Parker sa noo. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya. "Bakit hindi, Chloe? Sigurado akong nag-aalala siya sa'yo." Mabilis na yumanig si Chloe ng ulo. Ang kanyang magulong buhok ay nagliparan sa kanyang mukha. Lumapit siya ng konti sa kanya. Ang mga mata niya ay nananabik. Ang tindi ng desperasyon sa mga ito ay nagpatingkad ng pilo sa mga braso ni Parker. "Sinasaktan niya ako," bulong niya. Nanginginig ang boses. "Tatay ko, sinasaktan niya ako." Ang ingay ng lungsod, trapiko, usapan, at ang malayong sirena ay tila unti-unting nawala, naging mahina lang na ugong. Sandali lang, ang nakikita ni Parker ay ang maliit na nanginginig na batang babae sa harap niya. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin, mabigat at nakakatakot. Nagmadaling mag-isip si Parker, iniayos sa isip niya ang mga hakbang at mga protokol. Pero sumasakit ang puso niya habang pinipilit niyang manatiling kalmado ang boses. "Chloe, pwede mo bang sabihin kung paano kanya sinaktan?" "Sa tiyan ko," iyak niya habang pinipisil ng mahigpit ang kanyang tiyan. "Sakit siya, paulit-ulit niya tong ginagawa, tapos hindi siya nakikinig kapag sinasabi kong tumigil siya." Lahat ng protektang instinct ni Parker biglang nag-alerto. Nakita na niya ang pinakamasamang bahagi ng sangkatauhan sa trabaho niya, pero wala siyang inasahan na ganito. Yung isang bata tumitig sa kanya sa mata at nagmakaawang humingi ng tulong. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay. "Okay lang yan, Chloe. Hindi na siya makakasakit sa'yo. Sisiguraduhin ko yan." Tumingin si Chloe mula sa nakaunat niyang kamay hanggang sa mukha niya. Naghahanap ng kahit anong palatandaan na iba siya, na makikinig siya. Tapos, dala ng biglang tapang, lumapit siya ng isa pang hakbang at bumulong ng 5 salita na magbabago ng lahat. "Pakiaresto po ninyo ang tatay ko." Umiyak siya, nanginginig ang maliit niyang katawan sa sakit at lungkot.
Pakiusap, kailangan po ninyong arestuhin siya. Ang hiling niya ay sobrang totoo, punong-puno ng paniniwala ng isang bata, na para bang isang suntok ito kay Parker. Tapos na ang tahimik na hapon. Sige, Chloe, sabi niya. Matatag na ang boses pero malumanay pa rin. Tutulungan kita, ligtas ka na sa akin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit at malamig na kamay niya. Dinala siya sa patrol car at maingat na tinulungan na umupo sa likod. Isinara niya ang pinto at lumiko papunta sa driver's side. Sa isip niya, unti-unti nang bumubuo ng kwento, pinag-uugnay ang mga piraso ng isang istoryang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kinuha niya ang radyo, "Dispatch, ito ang Unit 7. Kasama ko ang isang batang babae, mga 6 na taong gulang. Nasa kanto ako ng Elm at 4th, kailangan ko ng bus at supervisor, tapos inotify na rin ang Child Protective Services kasi may inaakusang abuso ang bata." Nagcrackle ang boses ng dispatcher, kalmado at propesyonal, pero halos hindi na makinig si Parker. Lumiko siya sa upuan para tingnan si Chloe na nakayuko sa sulok ng likod na upuan, may luha sa mukha at nakatitig sa kanya ng may pag-asa. Nasa kamay niya ang buong mundo ni Chloe. Pumutok ang sigaw ng papalapit na ambulansya sa hangin ng lungsod. Tumingin si Parker kay Chloe sa rearview mirror. Isang ordinaryong patrol lang, pero nauwi sa isang misyon at nagsimula lahat sa nakakaiyak na pakiusap ng isang batang babae na ikulong ang taong dapat sana'y pinagkakatiwalaan niya ng lubos sa mundo. Samantala, sa hallway ng hotel, hindi pa rin alam ni David na nawala na ang kanyang anak. Tuluyang huminto ang malakas na ingay ng vacuum cleaner. Pinunasan ni David Miller ang manipis na alikabok sa ibabaw nito, nakaramdam ng kakaibang saya sa kanyang nagawa. Malinis na malinis ang mahabang hallway ng hotel. Napangiti siya ng pagod, handa na para sa kanyang anak. Pero yung malambot na armchair sa sulok ay walang tao. "Chloe," tawag niya. Ang boses niya umalingaw-ngaw sa tahimik at malinis na lugar. May kumulob-kulob na kaba sa tiyan niya. Nagmadaling naglakad pababa ng pasilyo, tahimik ang mga work boots niya sa makapal na carpet. "Chloe, princess, oras na umalis." Tahimik siya. Nakadating siya sa lobby at sinilip ang paligid. Mabilis ang tibok ng puso niya sa dibdib. Wala siya doon. Papalapit na siya sa front desk nang pumasok ang 2 pulis na nakauniporme sa automatic doors. Hindi sila galing sa lokal na patrol. Seryoso sila, pinagmamasdan ang lobby hanggang mapansin siya. Direktang nilapitan siya ng mas matangkad na pulis. "Ikaw ba si David Miller?" tanong niya, kalmado at walang ekspresyon ng boses. "Oo," sagot ni David, nanginginig ang boses sa takot. "Oo, ako yon. May nakita ba kayo ng isang maliit na batang babae, ang anak ko na si Chloe? Nandito lang siya kanina." "Sir, kailangan naming sumama kayo sa amin," sabi ng pulis, pinutol siya. "May mga tanong kami para sa iyo sa istasyon." Nakatitig si David sa kanya, litong-lito. "Mga tanong tungkol saan? Hindi ko maintindihan. Nasaan ang anak ko? Ayos ba siya?" "Pakiusap. Sabihin mo lang kung ayos lang siya. Ligtas ba ang anak mo, Ginoong Miller?" "Yan lang ang masasabi namin ngayon," sabi ng pangalawang opisyal. "Sumama ka na sa amin." Nakatayo na ngayon, malapit ang manager niya. Mukha niya puno ng gulat at curiosity. May ilang bisita na tumitig. Ramdam ni David ang hiya na dumadaloy sa kanya. Parang kriminal siya. Inakay siya palabas ng makinang na lobby ng hotel at sinakay sa likod ng police car. Ang mundo sa labas ng bintana parang hindi totoo. Ang bangungot ay lalim at nakakapanghina. Maliit lang ang kwarto ng interogasyon. Abuhin at amoy na amoy kape na matagal nang nakatingga. Nakaupo si David sa isang metal na mesa. Nanginginig ang mga kamay niya. Isang babae na may matalim na mga mata at simpleng gupit ang nagpakilala bilang Detective Murphy. "Ginoong Miller," sabi niya habang binubuksan ang manipis na folder. "Natagpuan ng anak ninyo na si Chloe sa Elm Street. Dinala na siya sa Pinewood General Hospital para ma-check up." Dumaloy ang ginhawa kay David ng sobra-sobra na halos manghina ang mga binti niya. "Ang ospital? Nasaktan ba siya?"
Ano ang nangyari? Tanong niya. Natakot siya at sobrang sakit ng nararamdaman niya. Sagot ng detective, hindi bumibitaw ang tingin. Reklamo siya ng matinding sakit sa tiyan. Sinabi niya sa pulis na sumagot na matagal na raw itong nangyayari. Tumigil siya sandali. Bakit hindi mo pa dinadala sa doktor ang anak mo, Mr. Miller? Tanong niya. Iyong! Papunta po sana ako! Pag-iyak ni Mr. Miller. Alam niyang mahina ang tunog ng paliwanag niya. Akala ko kasi na lang ay tiyan lang yang bug. Alam mo na kung paano ang mga bata. Binabantayan ko naman siya ng mabuti. Ulitin natin ito, sabi ni Detective Murphy. Sakit ang anak mo, palaging reklamo, tapos ang sagot mo ay bigyan siya ng gripo na tubig, tapos sabihan na bukas na lang. Hindi ganun yan, protestang sabi ni David. May bayad yung klinika, wala kaming pera. Dadalhin ko siya pagkatanggap ko ng sweldo ngayong Biyernes, swear. Ibig mong sabihin, sinadya mong hindi bigyan ng medikal na atensyon dahil lang sa pera? Tanong ng detective habang ritmikong tinitilamsik ang panulat sa mesa. Yan ay kapabayaan, Ginoo Miller, at madalas ang kapabayaan ay kasabay ng iba pang uri ng pang-aabuso. Tumingin siya sa file niya. Nakasulat din dito na nakapagtrabaho ka sa 3 iba't ibang trabaho sa loob ng 2 taon. Ang hirap pala magpanatili ng katatagan sa bahay. Ang tanong ay isang mababang patama na gustong gawing walang kwenta at parang palpak siya. Nagkamali ako ng swerte, bulong ni David na namumula ang mukha sa kahihiyan, pero lagi kong pinagtataguyod ang pamilya ko kahit pa sa tubig na marumi. Sagot ni Murphy, matalim ang boses. Diretso na tayo, David. Sinabi ng anak mong babae sa pulis na ikaw ang nanakit sa kanya. Bakit niya sasabihin yan? Hindi basta-basta gumagawa ng kwento ang mga bata. Nanaig ang pagkahilos sa kanya habang pilit na sinasabi, Hindi yan totoo. Nagkamali siya. Hindi ko kailanman saktan ang anak ko. Mahal ko ang anak ko higit sa lahat. Yan lagi ang sinasabi nila, sabi ni Detective Murphy. Malamig ang tingin niya pero very specific siya. Sinabi niya na sinusaktan mo ang tiyan niya at hindi ka makinig kapag sinasabi niyang tumigil ka na. Ano ibig sabihin niyan, David? Hindi ko alam. Umiiyak si David. Nangangatog ang boses niya. Itinago niya ang mukha sa mga kamay niya. Ang isip niya gulo-gulo. Si Chloe, ang Chloe ko. Sinasabi niyang sinasaktan ko siya. Di pwedeng totoo yun. May sakit siya. Nalilito lang siya. Yan ang dapat na dahilan. Pakiusap, tumingin siya pataas. Kailangang maniwala ka sa akin. May pagkakamali ito. Kay Detective Murphy, ang kanyang desperadong pagtanggi ay parang eksaktong pag-arte ng isang may sala. Tumayo siya. Babalik kami. Lumabas siya at bumagsak ang pinto sa likod niya. Iniwan si David na mag-isa sa nakakabiglang katahimikan. Lumipas ang 1 minuto, saka 5, tapos 20. Mas malakas pa ang katahimikan kaysa kahit anong paratang. Titig siya sa kulay abo na mga pader, sa salamin na may 2 direksyon na alam niyang naroon, at paulit-ulit na iniisip ang usapan, ang mga imahinaryong salita ng kanyang anak na babae, ang sarili niyang mahina na depensa. Bawat segundo na lumilipas ay parang hatol na nagpapatunay ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Ang bigat ng pagiging pinaghihinalaan, isang pagkabigo at isang ama na somehow nawalan ng tiwala ng kanyang anak na babae ang bumabalot sa kanya hanggang sa halos hindi na siya makahinga sa Pinewood General. Nakaupo si Claire Donovan kasama si Chloe. Hindi niya tinanong tungkol sa ama nito. Sa halip, gumamit siya ng 2 manika mula sa kanyang bag. Ito si Lily, malambing na sabi ni Claire. At minsan nagkakaroon si Lily ng sobrang sakit sa tiyan. Pwede mo bang ipakita sa akin sa katawan ni Lily kung saan masakit ang tiyan mo? Inabot ni Chloe ang isang maliit na daliri at itinuro sa plastik na tiyan ng manika. Dito po. Tumango si Claire. May pinipiga ba sa tiyan ni Lily? Matagal na tahimik si Chloe tapos bumulong siya, yung tubig. Napahinto si Claire habang nakasulat sa kanyang notepad. Yung tubig mula sa gripo sa bahay, sabi ni Chloe na halos hindi marinig ang boses. Ang asim ng lasa,
Binibigay sa akin ni Daddy tapos nagsisimula yung sakit. Isinulat ni Claire ng eksakto yung mga salita. Isa itong clue. Samantala, 2 iba pang pulis ang ipinadala sa apartment ng mga Miller. Dito nila nakita si Diana Walsh na tila malungkot at tila nakahiwalay sa sarili. Madilim ang apartment at amoy basa. Si Mrs. Walsh, kailangan ka naming tanungin tungkol kay Chloe, sabi ng isang pulis habang tinitingnan ang madilim na paligid para sa ulat. Pwede mo bang sabihin kung sino ang guro niya sa school? Tumitig si Diana sa kanya, parang naliligaw ang isip. Guro niya si Mrs. Gable, sa tingin ko, hindi, si Mrs. Gable ay kapitbahay namin. Si David ang humahawak ng mga papeles sa school. Sabi ng pulis habang nagpalitan ng tingin sa kasama niya. Paano naman ang mga kaibigan? Sino ang best friend niya? Minsan, naglalaro siya kasama yung batang babae sa baba. Bulong ni Diana. Nahihirapang mag-isip ng maayos. Hindi ko alam ang pangalan niya. Madaling mga tanong pero para kay Diana, parang napakakomplikado ng mga ito. Bawat hindi ko alam ay parang pag-amin ng pagkabigo na lalong nagpapadilim sa paligid niya. Tapos yung asawa mo, si David, yung first officer, tanong niya, may ugali ba siyang madaling magalit? Naiinis ba siya? Bigla tumingala si Diana, may ningning ng proteksyon na pumasok sa kalituhan. Hindi, mabuting tao si David. Mabuting ama siya. Pagod lang siya. Pagod tayong lahat. Habang umaalis yung mga opisyal, may isa na bulong sa isa pa. Sapat lang para marinig. Nanay ng taon, pero di man lang kilala ang teacher ng anak niya. Ang ulat ay naglalarawan ng malungkot na kalagayan. Magulo ang bahay at ang nanay ay waring tuluyang hindi konektado sa buhay ng anak. Pinagtatanggol pa ang asawa na noon ay pangunahing suspek sa investigasyon ng pang-aabuso. Bumagsak ang mabigat na pinto ng selda, ang tunog ay parang kumpirmasyon ng kalagayan niya. Tapos na ang mahabang tahimik na paghihintay, pinalitan ng malamig at matinding katotohanan ng pagkakakulong. Bumagsak si David sa bangko habang niyayakap ang tanong ng detektib. At ang iniisip ng officer na report tungkol kay Diana na umiikot sa isip niya, siya ay isang suspek, ang anak niya ay nasa ospital, at natatakot ito sa kanya. Wasak ang pamilya niya at feeling niya ay naipit siya sa gitna ng isang bangungot na hindi niya maintindihan. Napakalakas ng moment na ito. Si David ay naipit, hindi dahil sa kasinungalingan, kundi dahil sa isang katotohanang nahihiya siyang ikwento. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Kung ikaw ang nasa malamig na interrogation room na iyon, sasabihin mo ba sa pulis ang buong katotohanan tungkol sa pinansyal mong paghihirap? O baka pride rin ang pumigil sa'yo para magsalita, doktor? Nakatayo si Olivia Hayes sa labas ng kwarto ni Chloe Miller sa ospital. Hinahaplos niya ang mga salita sa intake chart. Pangunahing reklamo, pananakit ng tiyan, paunang diagnosis, posibleng pisikal na pang-aabuso o kapabayaan. Napikit siya, naramdaman ang pamilyar na kaba na laging sumasabay sa kanya bilang pediatrician sa loob ng 20 taon. Natutunan niyang ang katawan ng bata ay nagsasalaysay ng kwento, at madalas, hindi tugma ang kwentong iyon sa mga ulat ng unang dumating na responders o pulis. Alam niyang kalaban ng tamang diagnosis ang mga hinala, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakayuko ang maliit na batang babae sa sobrang laki ng kama sa ospital. Mukhang maliit at marupok laban sa puting-puting kumot. May IV line na nakakabit sa kanyang braso papunta sa bag ng malinaw na likido na nakasabit sa tabi ng kama. Unti-unti nang bumabalik ang kulay sa maputlang pisngi niya. Nakaupo si Claire Donovan, ang social worker, sa isang upuan sa tabi ng bintana, tahimik at matatag ang presensya. Hi, Dr. Hayes, sabi niya na may mainit na tinig. Kilala mo pa ba ako? Ako si Dr. Olivia. Kumusta ang tiyan mo? Ngayon na nakainom ka na ng gamot, medyo gumaganda na ang pakiramdam mo, bulong ni Chloe habang mahigpit na hawak ang manikang may isang mata. Ayos yan, sabi ng doktor habang naghuhugas ng kamay sa maliit na lababo sa kanto.
Kailangan ko lang gumawa ng mabilis na check-up. Okay lang ba yon? Mag-iingat ako. Medyo nag-atubili si Chloe pero tumango. Sinimulan ni Dr. Hayes ang pagsusuri, maalam at nakakagaan ang kilos niya. Pinakinggan niya ang puso at baga ni Chloe, sinuri ang reflexes niya, at tiningnan ang mga mata gamit ang maliit na ilaw habang patuloy siyang bumubulong ng mahinang salita. Habang nag-uusap ng nakakapagpasaya, nang marating niya ang tiyan ng bata, naging mas matindi ang kaniyang propesyonal na atensyon. Dahan-dahan niyang pinisil, napansin ang sobrang paglaki ng tiyan at ang mga pag-iyak ng bata dahil sa sakit. Pero nakita ng kaniyang mga bihasang mata ang mga bagay na wala naman. Walang pasa, walang marka ng daliri, walang bakas ng sinturon, wala sa mga pangit na senyales ng pisikal na pananakit. Ang kwento na isinasabi ng katawan ni Chloe ay tungkol sa matagal ng karamdaman, malnutrisyon, at matinding problema sa loob ng katawan. Nang matapos, bahagya niyang pinisil ang kamay ni Chloe. Ang galing mo, ang tapang mo. Babalik lang ako saglit, ha? Sinalubong niya si Claire sa hallway, bahagyang sinara ang pinto sa likod nila. Kakatapos ko lang ng physical exam, sabi ni Dr. Hayes, mababa at seryoso ang boses, habang tinatanggal ang mga guwantes niya. Sa totoo lang, hindi ito tugma sa intake report. Wala siyang anumang palatandaan ng pang-aabuso, wala kahit isa. Mas mukhang matindi at hindi ginamot na sakit sa tiyan nito. Matagal nang nilalabanan ng katawan niya to. Tumango si Claire. Ang ekspresyon niya ay halo ng ginhawa at kumpirmasyon. Iyan yung hindi ko maiwasang maramdaman sa sinasabi niya. Sabi niya, marami na akong naasisteng ganitong kaso at may pattern ang paraan ng mga bata sa pagsasalita tungkol sa pang-aabuso. Iba daw ang kwento ni Chloe. Iba? Paano? Tanong ni Dr. Hayes na kinawiwilihan. Dahil sa detalye, paliwanag ni Claire habang nakasandal sa pader. Ang isang batang inaabuso ay madalas nagsasabi lang ng mga bagay tulad ng puso ni daddy kumakadyot o masama siya. Hindi nila karaniwang naiisip ang ganitong detalyadong parang siyentipikong kwento tungkol sa maruming tubig na nagdudulot ng sakit. Ang abstract naman nito, ulitin mo nga yung eksaktong sinabi niya. Sabi ni Dr. Hayes, tumindi yung focus niya. Sabi niya, ang alat ng tubig, tapos nagsimula yung kamao. Binasa ni Claire mula sa mga notes niya, direktang inuugnay niya yung sakit sa isang bagay, hindi sa isang pangyayari. May biglang liwanag sa mukha ng doktor. Diyos ko, kamao pala yan. Hindi wika ng trauma, kundi wika ng pulikat. Nagbibigay siya ng clinical observation mula sa pananaw ng isang anma na taong gulang. Tiningnan niya si Claire. Malaki ang mga mata niya dahil sa bagong teorya. Hindi siya nagkukwento, Claire. Nagre-report lang siya ng sintomas. Buong panahon na sinasabi ng batang babae sa lahat kung ano ang problema niya. Pero hindi lang natin naiintindihan kasi hindi tayo nagsasalita sa tamang wika para maintindihan. Habang papalapit siya sa nurse's station, mabilis ang isip ni Dr. Hayes. Naalala niya ang iba pang kaso na pinipilit hanapin ang simpleng sagot para matapos na ang kaso. Ang dali lang kasi mapaniwala sa isang kwento, yung poor stressed na tatay, yung tahimik na nanay, yung may sakit na bata. Kwento to na alam ng lahat sa sistema, pero paano kung mali yung kwento? Paano kung ang totoong halimaw, hindi tao, kundi isang bagay na di nakikita, palihim na dumadaloy sa mga pader ng bahay nila? Nakaraos siya sa nurse's station, lumalakas ang loob niya. I-cancel ang full skeletal survey para sa fractures, sabi ni Dr. Hayes sa charge nurse. Sa halip, gusto ko ng comprehensive metabolic panel at kailangan kong ipa-deliver agad yung stool sample sa lab. Sabihin mo sa kanila na gusto ko ng full screen para sa OVA at parasites. Priority number 1. Iniisip mo ba na infection ito? Tanong ng nurse. Sa tingin ko, sabi ni Dr. Hayes, may utang tayo sa batang ito at sa tatay niya na sundan ng ebidensya, hindi ang kwento. Habang naghihintay sa lab, pumunta si Dr. Hayes sa kanyang maliit at magulong opisina. Hindi siya naghintay lang, nagtrabaho siya. Binuksan niya ang Pinewood Public Health Database sa kanyang computer, tinugma ang mga mapa ng lungsod sa mga reklamo sa mga gusali.
In-type niya ang address ng apartment building at may ilang flags na lumabas, mga minor na reklamo sa mga nakaraang taon. Naitala at tinanggal lahat ng reklamo tungkol sa pagbabago ng kulay ng tubig. May amoy daw na kakaiba sa gripo, sabi ng isa. Lahat ay isinara na may kasamang note na naipaalam na sa landlord, alam niya raw. Mumumura siya sa kanyang walang tao na opisina o dapat ay alam niya. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa mga waterborne parasites na karaniwan sa lugar at tugma ang mga sintomas sa kondisyon ni Chloe. Isang oras ang lumipas, may dinalang folder sa opisina niya ang isang lab technician. Resulta mula kay Miller Girl Doctor, Dr. Hayes binuksan at tiningnan ang mga blood work, anemia, electrolyte imbalances. Lahat ng obserbasyon niya ay napatunayan. Tapos tiningnan niya ang parasitology report. May isang salita na nakabilog sa pula, Giardia lamblia. Para sigurado, siya mismo ang bumaba sa lab. Handa na ng technician ang sample slide para sa kanya. Lumapit si Dr. Hayes sa mikroskopyo, inayos ang focus, at nandoon sila. Maliit, malinaw na oval na cysts, yung mga microscopic na halimaw na sanhi ng paghihirap ni Chloe. Pinagtibay ang madilim na hinala na matagal nang bumabalot sa isip niya. Hindi lang ito basta may sakit na bata. Sira tong gusaling to, gets mo ba? Bulong niya. Binalikan niya ang opisina niya na may tiyak na lakad. Hindi siya tumawag kay Detective Murphy. Tinawagan niya yung pulis na nagdala kay Chloe. Yung pangalan niya nasa itaas ng report. Isang pagod na boses ang sumagot sa pangalawang ring. Parker. Officer Parker ito. Dr. Olivia Hayes ito sa Pinewood General. Ako yung doktor na nag-aalaga kay Chloe Miller. Doktor, sabi niya nang may pagod na profesionalismo sa tono. Salamat sa tawag. May mga update ba sa kondisyon niya? Isa to malaking kaso, sagot ni Dr. Hayes, malinaw at matatag ang boses. Alam ko na ang dahilan kung bakit nagkakasakit si Chloe. May malalang kaso siya ng giardiasis, isang parasitikong impeksyon na nakukuha sa maruming tubig. Kakatapos lang kumpirmahin ng lab. Napahinto sandali. Isang parasite ato. Hindi ko maintindihan, sabi ng babae. Sabi ng tatay ko, sinasaktan niya ako. Tama siya. Sa isang paraan, sabi ni Dr. Hayes, matalim ang boses at puno ng paninindigan. Binibigay sa kanya ng tatay niya ang tubig na nagpapasakit sa kanya. Hindi niya siya sinasaktan, pero hindi niya alam na pinipinsala niya siya. Kasama niya at ang asawa niya, tiningnan ko ang public records officer ng gusali. May mga reklamo na tungkol sa kalidad ng tubig na na-address na dati. Ito ay kapabayaan na lagpas pa sa isang pamilya lang. Matagal na katahimikan. Halos marinig ni Dr. Hayes ang mga iniisip ng officer habang iniproseso niya ang bagong nakakatakot na impormasyon. Opisyales, sabi niya para ipunto. Marami na akong natratong kaso ng pang-aabuso, pero to hindi yon. Tinitingnan ko lang ang mga medikal na ebidensya at public records. Sinala mo ang maling krimen at sigurado akong nandito ang maling tao sa kustodiya. Samantala, sa tahimik niyang kwarto sa ospital, may milagro na nangyayari kay Chloe. Sa unang beses na matandaan niya, ang masakit na kamao sa kanyang tiyan ay bumitaw na. Nawala ang sakit, pinalitan ng kakaibang payapang katahimikan. Pero yung katahimikan, parang walang laman. Tinanggal ng mga doktor ang sakit, pero hindi nila naramdaman yung kirot na naiwan. Ligtas siya, mainit ang pakiramdam niya, pero mag-isa siya. At sa pagitan ng antok at paggising, may isang malinaw at simpleng naiisip siya, namimiss niya ang tatay niya. Sa tahimik na kwarto sa himpilan ng pulis, nakatitig si James Parker sa file sa kanyang mesa. Nasa ibabaw nito ang litrato ni David Miller, pagod, talo, at inaakusahan. Paulit-ulit sa kanyang utak ang mga salita ni Dr. Hayes, na tuluyang winasak ang kwentong buong araw niyang binuo. Isinara ni Officer Parker ang telepono matapos makausap si Dr. Hayes at patuloy pa ring umuukil-kil ang mga sinabi ng doktor sa tenga niya. Mali ang tao na hawak ninyo. Tumingin siya sa manipis na file sa mesa niya.
Nakaprint ng maayos ang pangalan ni David Miller sa tab ng mga oras. Ang file na yun ay kumakatawan sa isang simpleng malungkot na kwento ng isang ama na nasaktan ang kanyang anak. Ngayon, naging patunay ito ng kanyang sariling pagkabulag. Itinabi niya ang file at pinalitan ang kanyang pagod ng isang bagong lamig na galit. Hindi pa ito tapos, nagsisimula pa lang ito. Kinuha niya ang mga susi niya at ganap nang nagbago ang kanyang misyon. Hindi na lang siya naghahanap ng suspek, hinahabol na niya ang dahilan. Unang pinuntahan niya ang Pinewood Apartments. Ang gusali ay tila yumuko sa ilalim ng kulay abo ng langit. Mukhang mas pagod at pabaya pa kaysa dati nung kumatok siya sa pinto ng 2B, binuksan ito ni Diana Walsh. Mukha siyang maputla at marupok, gaya ng sabi ng ibang mga opisyal, pero iba na ang tingin ni Parker sa kanya ngayon, hindi bilang pabaya na magulang, kundi bilang isa pang posibleng biktima. Mrs. Walsh, ako si Officer Parker, sabi niya, mas maamo ang tono kumpara sa mga naunang opisyal na bumisita. Alam kong marami na kayong pinagdaanan, hindi ako nandito para magdulot pa ng problema. Kailangan ko lang kumuha ng sample ng tubig mula sa kusina ninyo. Nagulat siya at umatras para papasukin siya sa apartment. Ang lugar ay medyo madilim at kalat-kalat pero hindi iyon ang tinitingnan ni Parker. Nakatuon siya sa kayumangging pulang mantsa sa paligid ng lababo, pati na rin sa bahagya pero matinding amoy ng amag. Dinikitan niya ang gripo, pinatakbo ang tubig saglit, at kumuha ng sample sa isang sterile na bote. Pagkatapos ay sinilyuhan at nilagyan ng label bilang ebidensya. Ma'am, nakaramdam po ba kayo ng sakit kamakailan? Tanong niya habang nakatingin sa kanya. May problema po ba kayo sa tiyan o pananakit ng ulo? Tumingin siya sa kanyang mga kamay at tila yumuko, para bang gusto niyang maglaho. Pagod po talaga ako palagi, bulong niya. Palagi akong masama ang tiyan. Salamat po, Mrs. Walsh. Sabi ni Parker, hahanapin natin ang ugat nito. Sunod niyang pinuntahan ay ang management office ng gusali, isang maliit at makipot na kwarto sa dulo ng hallway sa unang palapag. Sa likod ng isang medyo modernong mesa, may nakaupo na lalaki na nakasuot ng button-down na shirt na mukhang sobrang mahal para sa lugar. May suklay na buhok, pabalik, at parang naiinis na abala. Paano kita matutulungan? Tanong ng lalaki habang hindi tumitingin sa kanyang computer. Ikaw ba si Victor Sloan, ang may-ari ng gusali? Tinanong ni Parker. Ako ang property manager. Tapos itama niya, sa wakas, may problema ba? Ako si Officer Parker, Pinewood PD, sabi niya habang ipinapakita ang badge niya. Iniimbestigahan ko ang kaso tungkol sa isa sa mga nangungupahan ninyo, isang 6 na taong gulang na bata na naging seryosong may sakit. Si Sloanside ay napahinga ng malalim na parang napagod sa drama. Hulaan mo, yung Miller sa 2B. Lagi na lang may kwento tungkol sa kanila, huli sa renta, reklamo sa ingay, tapos ngayon may sakit ang bata nila. Sa totoo lang, hindi na ako nagugulat sa paraan nila ng pamumuhay. Napikit ng mahigpit si Parker. Sabi ng doktor, waterborne ang sakit niya. Nandito ako para itanong tungkol sa plumbing ng gusali. Kailan ba huling beses na na-inspect o napalitan ang mga tubo? Tumawa si Sloan ng maiksi, pero walang halong saya. Ayos lang ang mga tubo. Matanda nga ang gusali pero pasado naman sa code. Sa tingin ko, problema ito ng nangungupahan, hindi ng gusali. Hindi marunong maglinis ng sarili nilang apartment ang mga tao tapos sinisisi pa nila ang landlord. Tumingin siya sa relo niya. Kung wala kang warrant, sobrang busy talaga ako. Nakakabigla ang kapal ng ulo niya. Alam ni Parker na hindi siya abot sa gusto niya kay Sloan sa pakikipag-usap lang, kaya umalis siya sa opisina, galit pa rin siyang kumukulo habang naglalakad sa hallway. Nakita niya ang isang matandang babae na naglalapag ng 2 mabibigat na bag ng groceries para huminga saglit. Lumapit siya. Tulong po ba sa mga yan, ma'am? Alok niya. Ay, salamat po, officer, sabi ng babae na nagpapasalamat. Habang naglalakad sila, tanong ni Parker,
ng hindi masyadong seryoso. Ma'am, may medyo kakaibang tanong ako sa inyo. Kumusta po ba ang tubig dito? Napailing ang babae. Ang tubig? Ang pangit? Parang kalawang ang lasa. Hindi na ako umiinom sa gripo na yon ng maraming taon. Sabi ko kay Ginong Sloan, mga 10 beses na siguro, ngumiti lang siya tapos sabi niya susuriin niya. Umiling siya, hindi naman niya talaga ginagawa. Yun lang ang kailangan ni Parker, tumawag siya sa hukom, ipinaliwanag ang sitwasyon, yung may sakit na bata, ang report ng doktor, pati mga reklamo ng mga tenant, tapos binigyan siya ng agarang warrant para inspeksyonin ang utilities ng gusali. Bit-bit ang warrant, bumalik siya kay Victor Sloan na nakasimangot na ayaw magbigay ng susi, pero napilitan din siyang ibigay ang susi ng basement. Pag binuksan ni Parker ang pinto ng basement, agad siyang sinalubong ng mabahong amoy, matapang na halo ng amag at tubig na stagnant. Pinindot niya ang matibay niyang flashlight. Ang liwanag nito'y tumagos sa makapal na dilim. Ang basement ay parang isang libingan at sa gitna nito nakalagay ang puso ng gusali, ang plumbing. Mas grabe pa ito kaysa sa inaasahan niya. Ang mga pangunahing tubo ng tubig ay luma na at kalawangin. May tumutulo na kalawang sa bawat kasukasuan. Sa ilang bahagi may nakabalot na parang itim na electrical tape kung saan tuloy-tuloy ang tumutulo, basang-basang at madulas. May tumutulo na tubig na bumubuo ng madidilim at mabahong puddle sa konkreto sa sahig. Ang pagkabulok, hindi lang sa ibabaw, sa mismong pundasyon ng gusali. Bigla niyang narinig ang buzzing ng phone niya, may email galing sa lab. Binuksan niya ang attachment, yung mga preliminary results ng water sample mula kay Miller. Pinag-aralan niya yung mga technical na salita hanggang makita niya yung summary. Grabe ang kontaminasyon, hindi safe inumin ng tao. Bumalik siya sa taas ng hagdan, hawak ang lab report sa phone at nai-imagine yung mga nabubulok na tubo. Nakaimprinta sa isip niya, hindi siya kumatok sa pinto ni Sloan, diretso niyang itinulak ito. Tumingin si Sloan ng annoyed. Ano na naman to? Sinabi ko na sa'yo, Victor Sloan, malamig na sabi ni Parker. Parang bakal ang boses niya, aresto kita. Anong basehan? Natigilan si Sloan, nawala ang kayabangan sa mukha niya at napalitan ng konting kaba. Inilapag ni Parker ang telepono sa mesa, nakadisplay ang lab report sa screen. Basehan, kriminal na kapabayaan na nagdulot ng malubhang pinsala sa katawan. Basehan din, panganib, sa kapakanan ng isang bata. Sinubukan namin ang tubig na sinasabi mong malinis, lason pala yon. Lumapit si Parker, mababa ang boses na parang ungol. Kakita ko na ang pagkabulok na tinatago mo sa basement mo. Habang inilalabas ni Parker si Victor Sloan na naka-handscuff at natataranta mula sa gusali, nagsimulang sumilip ang mga nangungupahan sa kanilang mga pintuan. Nakita nila yung lalaking hindi pinansin ang kanilang mga hiling, yung nagkolekta ng renta habang umiinom sila ng kontaminadong tubig na inilalagay sa likod ng police car. May ilang nagsimulang bumulong, tapos may isang tao na nagsimulang pumalakpak. Tila ito na ang hustisya. Sa wakas, dumadaloy na ng tama ang lahat. Ang katahimikan sa selda ay parang buhay na bagay na pumipisil kay David mula sa lahat ng panig. Pinapalakas ang echo ng sinabi ni Detective Murphy. Sabi niya nasaktan mo siya. Umupo siya sa malamig na bangkong konkreto. Ang ulo niya ay nakayuko sa mga kamay, nalulunod sa gulo ng pagkalito at kawalan ng pag-asa. Binigyan siya ng oras sa selda para masyadong mag-isip, para harapin ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang bakal na rehas. Ang matalim na kalansing ng susi sa mabigat na kandado ang pumukaw sa kanya. Bumukas ang pintuan at nakatayo si Officer Parker sa doorway. Natatakot si David pero hindi na siya umaasang tatanungin pa uli siya. Handa na siya. Iba ang mukha ni Parker, wala na yung matinding pagdududa, pinalitan ng malalim at malinaw na pagsisisi. David, sabi ng opisyal ng mababa ang boses, kailangan nating mag-usap. Dahan-dahang tumayo si David, walang buhay ang mga mata. Hindi mo na kailangang gawin yan, sagot niya.
nang may hilo sa boses dahil matagal nang hindi nagsasalita. Naiintindihan ko na ako ang may gawa. Nagulat si Officer Parker, parang natigil sa pintuan. Ano? Anong sinasabi mo? Sakit ko siya, sabi ni David. Bawat salita ay parang patalim na itinutusok niya sa sarili. Nagsimulang tumulo ang mga luha, mainit at pait, hindi tulad ng iniisip mo, swear. Hindi ko siya kailanman hinawakan, pero nasaktan ko siya. Pinabayaan kong magdusa siya araw-araw. Narinig ko siyang umiyak. Nakita ko siyang yumuko sa sakit, at wala akong ginawa. Tumingin siya kay Parker, puno ng kahihiyan at guilt ang mukha niya. Duwag ako. Mas natakot akong mataboy sa kalye kaysa sa suntok sa tiyan niya. Ang pagiging makasarili ko, ang takot ko, yun ang sumakit sa kanya. Oo, ako ang may kasalanan, ako ang gumawa noon. Si Parker ay lubos na nagulat, dumating siya dito para palayain ang isang tao. Pero imbes na yon, nakikinig siya sa isang pag-amin mula sa kaluluwa ng lalaki. Hindi ito pag-amin ng krimen sa batas, kundi ng malalim na pagkukulang bilang isang ama. Matagal siyang nagtagal bago makahanap ng boses niya na ngayon ay hindi lang puno ng pagsisisi, kundi pati na rin ng malalim na pakikiramay. David, pakinggan mo ako, mahinahong sabi ni Parker. Malaya ka nang umalis. Tumingin si David sa kanya ng litong-lito. Ano? Mali kami? Lahat kami? Tanong niya. Pumasok si Parker sa kwarto at sinabi, hindi mo sinaktan ang anak mo. Ang tubig ang may kasalanan, sabi ng doktor sa ospital. Nakita ni Dr. Hayes na may parasite si Chloe, isang bagay na nakuha niya dahil sa pag-inom ng maruming tubig, yung tubig ninyo. Unti-unting nagbago ang mukha ni David mula sa pagkalito tungo sa unti-unting pagkabigla. Yung kalawangin na gripo, yung kakaibang lasa na sinubukan niyang balewalain, pati yung palaging reklamo ni Chloe, bigla na lang naging malinaw lahat ng sobra ang sakit sa pakiramdam. Pumunta ako sa apartment building ninyo, sabi ni Parker. Tapos kinausap ko yung landlord ninyo, si Victor Sloan. Sira na talaga yung plumbing doon sa building. Sinuri namin yung tubig, puno ito ng bakterya. Lason yan, tumigil siya. Inaresto namin si Sloan mga 1 oras na ang nakalipas. Naiwan si David na walang masabi. Malaya siya. Hindi siya halimaw sa mata ng batas. Pero agad na tinabunan ng ibang klase ng guilt ang ginhawa niya, isang alon na sobrang lakas na yumuko siya. Matagal na siyang nabubuhay sa panganib. Bawat umaga, siya mismo ang nagbibigay ng bote ng lason sa anak niyang babae. Hinawakan ni Parker ang balikat niya. Pwede kitang ihatid sa ospital. Hinahanap ka na niya. Ang biyahe sa kotse ay parang isang blur. Nakatingin si David sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Pero hindi niya sila nakita. Nakita niya si Chloe na nakapiyok ang mukha. Narinig ang maliit na boses niya na nagsasabing, masakit ulit ang tiyan ko, Daddy. At nakita niya ang sarili na tinatanggihan lang yon, nangako ng bukas na hindi dumating. Sa ospital, sinalubong sila sa pasilyo ni Claire Donovan. Ang mabait niyang mukha ay nakapagpaaliw. Nakakapahinga siya, malumanay na sabi ni Claire. Malaki ang tulong ng IV, napakatapang niya. Ngumiti siya kay David. Masaya siya kapag nakita ka. Tumingin si David sa pinto ni Chloe pero hindi siya makagalaw. Pakiramdam niya ang mga paa niya ay nakapaloob sa tingga. Malay siya pero hindi pa siya kailanman nakaramdam na parang bilanggo. Hindi ko kaya, bulong niya habang inaalog ang ulo. Paano ako papasok diyan? Paano ko siya titingnan sa mata? Hindi ito kasalanan mo, sabi ni David Parker ng matatag. Kay Sloan ito, siya ang kriminal dito. Pero kasalanan ko ito. Biglang sumabog ang mga salita mula kay David, isang hilakbot na sigaw na galing sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Naputol ang kanyang boses at ang mga luha na matagal na niyang pinipigil ay tuluyang bumuhos. Kasalanan ko ito. Hindi sa inaakala mo, hindi sa kamay ko, pero nasaktan ko siya kahit ganun. Narinig ko siya kahit tahimik ako. Tumingin siya mula kay Parker hanggang kay Claire, ang mukha niya puno ng sakit at pagkamuhi sa sarili. Alam kong hindi maganda ang tubig, naamoy ko ang kalawang araw-araw. Narinig ko siyang nagsasabi na siya'y nasasaktan, pero paulit-ulit kong sinasabi na buglang yon,
Wala akong ginawa. Bumaba ang boses niya sa isang basag na bulong dahil duwag ako. Natakot akong matanggal sa bahay at wala na akong pupuntahan. Nalulunod ako sa kahihiyan ko sa pagiging mahirap, kaya hindi ko nakita na nalulunod din ang anak ko sa harap ko. Sa huli, bumagsak siya sa upuan sa waiting room, nanginginig ang katawan sa pag-iyak. Yung pride ko, yung takot ko, muntik na siyang mapatay noon. Ano ba ang mas maganda doon kaysa sa mga paratang mo sa akin? Hindi sina Parker o Claire nagbigay ng mga paawang salita. Pinayagan nila siyang magdalamhati sa sariling pagkabigo. Matapos ang mahabang sandali, umupo si Claire sa tabi niya. Hindi niya kailangan ng perfect na tatay, David, sabi niya ng mahinahon. Kailangan niya lang ng tatay niya, yung tatay na hinahanap-hanap niya mula nang dumating siya dito. Punta ka sa kanya. Pinahid ni David ang mukha gamit ang mga kamay, huminga ng malalim na nanginginig, at tumayo. Pumunta siya sa pintuan, kumakabog ang puso niya. Bago pumasok si David sa kwarto ng ospital, kailangan niyang hanapin ang tamang mga salita. Para sa kahit sinong magulang o lolo't lola, sobrang sensitibo ng sandaling ito. Kung ikaw si David, ano ang sasabihin mo kay Chloe para simulan ang paghilom ng kanilang relasyon? Ano ang pinakamahalagang mga salita na kailangang marinig ng isang bata sa ganitong sitwasyon? Binuksan niya ang pintuan. Nakaupo si Chloe sa kama, nagdodrawing gamit ang krayola sa papel. Tumingin siya at ngumiti ng maliwanag, "Daddy!" Hindi makapagsalita si David, dali-dali siyang lumapit at hinawakan ang maliit niyang kamay. Mainit ang kamay niya, nagsimula ulit ang pagluha, pero ibang to, luha ng matinding lungkot at pagsisisi. "Pasensya na, princess," umiiyak siya, nangungusap na parang nahirapan. "Pasensya na talaga, dapat nakinig ako sa'yo. Pasensya na, Daddy." Tumingin si Chloe sa kanya, ang mukha niya na 6 na taong gulang, puno ng simpleng pagmamahal. Pinisil niya ang kamay niya. "Okay lang, Daddy," mahina niyang sabi. "Nandito ka na ngayon, tinanggal ng doktor yung bukol." Hinawakan niya ang kamay ni Chloe sa pisngi niya, ramdam ang init nito. Tapos na ang legal na gulo, pero habang nakatayo siya dito sa katahimikan. Nasa sterile na kwarto, hawak ang kamay ng maliit na batang babae na hindi niya alam na napabayaan niya. Alam ni David na ang totoong trabaho, yung pagpapagaling, muling pagtatayo, at pagpapatawad sa sarili, ay ngayon pa lang magsisimula. Dumaan sa Pinewood Apartments ang balita, parang mabagal na lindol. Hindi ito nagsimula sa malakas na ingay, kundi sa isang bulong. Nagsimula ito nung may isang local news van na huminto sa kabila ng kalye, nakatutok ang satellite dish sa pagod na brick facade ng gusali. Nagsimula ito sa mga bulungan sa mga pasilyo, na karaniwan ay tungkol lang sa chismis o panahon. Lumipat sa isang nakagugulat na usapan. "Narinig mo ba?" tanong ni Maria sa kapitbahay niya. Mahina ang boses habang niyayakap ang toddler sa balikat. Tungkol sa tubig, inaresto nila si Hinoong Sloan. Tumango ng seryoso ang kapitbahay, isang matandang lalaki na nagtatrabaho sa night shift. "Nakita ko, nilagay nila siya sa police car kahapon. Akala ko naman may problema siya sa buwis o kung ano pa," sabi ni Maria. "Hindi," sagot niya. Malaki ang mga matang puno ng takot at unti-unting pagkaunawa. "Tungkol sa tubig nga, sinasabi nilang may lason. Si Leo, may sakit sa tiyan ng ilang buwan na. Sabi lang ng doktor na isa tong mga bagay na nangyayari sa buong gusali, mga taon ng magkakahiwalay na problema na biglang nagkakaugnay-ugnay. Maraming tahimik na pribadong laban, mga sakit na hindi maipaliwanag, mga araw na hindi nakapasok sa trabaho, mga batang laging walang gana at maputla. Lahat tong mga sintomas pala ng iisang sakit na pinagsasaluhan. Yung takot na naging dahilan para mag-isa sila, unti-unti nang nagiging sama-samang galit. Sa isang maliit na kapehan sa downtown, may 3 tao na nagbabalak. Kinumpirma ng lab ang nakita ko sa ilalim ng mikroskopyo. Sabi ni Dr. Hayes habang hinihalo ang latte niya, sobrang taas ng contamination levels, parang public health crisis na ito. Kumukonekta na ang opisina ko sa legal aid. Dagdag ni Claire Donovan,
Habang nakatingin mula sa notepad niya, may mga karapatan ang mga pamilyang ito, pero natatakot sila. Iniisip nila na kapag nagreklamo sila, mapapalayas sila sa bahay. Uminom ng black coffee si Officer Parker. Alam na ni Sloan, yun. Nakabase yung negosyo niya sa takot at katahimikan ng mga tao. Ibinalik niya ang tasa sa mesa. Seryoso ang mukha. Kailangan nating ipakita sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kailangan nating pagsamahin silang lahat sa isang kwarto. Ang basement ng Pinewood Community Church ay maliwanag dahil sa matapang na ilaw na fluorescent at amoy luma na mga aklat ng himno at basang konkreto. Isang Miyerkules ng gabi, punong-puno ito ng mahigit 50 residente mula sa apartment building. Nakaupo sila sa iba't ibang klase ng folding chairs, ramdam ang tensyon sa paligid. Mga estranghero pa lang sila sa isa't isa, ilang araw lang ang nakalipas, pero ngayong gabi, pinagbuklod sila ng iisang pakiramdam ng pagtataksil. Si Parker, wala sa uniforme. Nakatayo siya sa harap ng kwarto. Salamat sa pagdalo ninyo lahat, panimula niya. Alam kong marami sa atin ang natatakot at nalilito ngayon. Narito tayo ngayong gabi para bigyan kayo ng mga tamang impormasyon, sagutin ang mga tanong ninyo, at ipaalam na hindi kayo nag-iisa. Sumunod na nagsalita si Dr. Hayes, ipinaliwanag ng simple at malinaw kung ano ang giardia at bakit ito ang dahilan kung bakit naging sobrang sakit ng mga anak nila. Habang nagsasalita siya, nagpalitan ng mga nakakatakot na tingin ang mga magulang. Pagkatapos, si Claire Donovan naman ang nag-usap tungkol sa mga karapatan ng mga nangungupahan at ang legal na kaso na ginagawa laban kay Victor Sloan. Sa wakas, nagbigay ng pagkakataon si Parker. Sandaling nanahimik, tapos si Maria, yung batang nanay sa hallway, tumayo. Nakahawak si Leo, ang anak niya, sa binti niya. Anak ko, sabi niya, nanginginig pero malinaw ang boses. Dalawa siya. Ipinanganak siya sa building na ito at hindi pa siya nakaka-experience ng isang linggo na walang sakit sa tiyan. Sinabi sa akin ng doktor sa libreng klinika na colic daw yon, tapos allergies daw ng mga bata, tapos sinabi ng isa sa kanila na kinakabahan lang daw ako bilang bagong ina. Napuno ng luha ang mga mata niya. Pinaparamdam nila sa akin na parang baliw ako. Parang akala ko lang, yan, pero hindi naman ako nababaliw, di ba? Wala naman sa atin ang baliw. Ang baby ko ay uminom ng lason buong buhay niya kasi hindi ko kayang tumira kahit saan pa. Umupo siya, ang mga salita niya parang mabigat na nakabitin sa hangin. Biglang kumalat ang mga bulong sa kwarto pagkatapos niya. Si Mrs. Gable, yung matanda na matagal nang nakatira sa gusali, tumayo. Hindi ka baliw anak, sabi niya, ang mahina niyang boses pero puno ng lakas. At hindi ka isang inisyuradong ina, mabuting ina ka na niloko. Tumingin siya sa mga tao sa kwarto. Nakatira na ako sa Pinewood Apartments ng 27 taon. Laging on time ang bayad ko, sa renta bawat buwan. Paulit-ulit kong inireklamo kay Mr. Sloan, yung kalawang sa tubig taon-taon, tapos ngumiti lang siya ng ganong oily ng ngiti niya, at sabi niya isasama daw niya sa listahan. Napailing siya, ang listahan niya ay basura lang. Nilalaro niya ang buhay ng mga anak natin para makapagtipid ng konti. 73 years old na ako at hindi pa ako nagiging ganito kagalit sa buong buhay ko. Nakakahawa yung galit niya. Bago pa siya umupo, may isang lalaki na nakalumang work jacket sa likod ang tumayo. Ang pangalan niya ay Frank. Hindi ako yung tipo ng tao na madalas magreklamo, sabi niya na may mababang boses. Kapag may stomach bug ka, tiisin mo na lang. Yun ang inisip ko. Umiling siya, may halong pagkasuklam sa mukha. Nawalan ako ng trabaho ng isang buong linggo noong nakaraang buwan, hindi ko mapanatili ang pagkain sa tiyan. Sabi ng foreman ko, Frank, isang beses pang hindi ka pumasok, ay tapos ka na. May pamilya akong pinapakain. Nang isipin kong mawawala ang trabaho ko, natigilan siya, pinisil ang mga kamao. Hindi ko kailanman inisip na tubig pala sa sarili kong apartment ang problema. Halos mapatalsik na ako dahil dun sa tao na si Sloan. Hindi lang niya kami pinapahirapan, sinusubukan pa niyang agawin yung pagkain namin sa hapag. Ang atmosphere sa kwarto,
parang kuryente na pinagsamang lakas ng bawat kwento nila, takot ng mga magulang, tamang galit, at takot sa kahirapan. Nasa likod si David Miller kasama si Diana, nakikinig. Bawat kwento, parang refleksyon ng sarili niyang karanasan. Nararamdaman niya ang kanilang hiya, takot, at galit. Nakita niya ang kanyang sariling katahimikan sa kanilang mga mukha. Napatingin siya kay Claire Donovan at binigyan siya nito ng maliit na nod para himukin siya. Alam ni David kung ano ang kailangang gawin niya. Tumayo siya at lumakad papunta sa harap. Kumakabog ang puso niya. Tahimik ang buong kwarto. "Ako si David Miller," sabi niya. Mahina pero matatag ang boses. "Ang anak kong si Chloe, siya ang dahilan kung bakit nalaman nating lahat ang katotohanan ngayon." Huminga siya ng malalim. At ang katotohanan, muntik na siyang mamatay at kailangang mabuhay ako kasama yon araw-araw. Tumingin siya sa mga mukha ng kanyang mga kapitbahay, kay Maria, kay Mrs. Gable, at kay Frank. "Kailangan kong maging totoo sa inyong lahat. Alam ko na kontaminado ang tubig. Sa puso natin, alam naman nating lahat yon, di ba? Pero hindi ako nagsalita. Hindi ako nagreklamo. Nanginginig ang boses niya sa emosyon pero nagpatuloy siya. Natakot ako. Natakot ako kay Ginoong Sloan. Natakot akong matapunan ng bahay. Nahihiya ako sa kahirapan ko at ang katahimikan ko, ang takot ko, iyan ang gamit niyang armas laban sa amin lahat. Umaasa siya na matatakot kami magsalita. Umaasa siya na mananahimik kami. Tumayo siya ng mas tuwid, lumakas ang boses, puno ng paninindigan na hindi pa niya naramdaman dati, ngayong gabi. Sabi niya, habang nililibot ang tingin sa kwarto, "Dito nagtatapos to. Hindi na tayo pwedeng manahimik pa. Hindi para sa sarili natin at lalo na hindi para sa mga anak natin." Isang malakas na katahimikan ang sumunod sa kanyang mga salita. Tapos may isang tao sa likod na nagsimulang pumalakpak, saka isa pa, at di nagtagal na puno ang buong kwarto ng palakpak. Hindi lang para kay David ang palakpak, para rin ito sa kanila. Ito ang tunog ng isang komunidad na natatagpuan ang kanilang tinig. Muling tumayo si Ginang Gable. Kumikislap ang mga mata niya. "Tama siya," sabi niya. "Ang halimaw na iyon ay nanlalamang sa atin dahil nag-iisa tayo. Hindi na tayo nag-iisa ngayon. Kaya ano ang gagawin natin tungkol dito?" Nakaantig ang tanong sa hangin. Kumakaba ang puso sa posibilidad. Ang takot sa kwarto ay tuluyang naglaho, pinalitan ng mainit at maliwanag na apoy ng determinasyon. Isang kilusan ang bagong isinilang sa isang maalikabok na basement ng simbahan. Tahimik ang korte, mabigat ang hangin sa pananabik. Nakatayo si Victor Sloan sa harap ng hukom. Ang mamahaling suit niya ay kulubot at hindi na bagay sa kanya. Ang kanyang kayabangan ay matagal nang nawala, pinalitan ng maputlang takot ng isang taong natrapik sa bunga ng kanyang kasakiman. Nakatayo sa gallery si David Miller, hawak ang kamay ni Diana. Hindi siya nandoon para maghiganti. Nandoon siya para maging saksi at masigurong maayos ang kwento hanggang sa huling kabanata ng kaso. Inayos ng hukom ang kanyang salamin at tumingin kay Sloan. Ang mukha niya ay puno ng galit. "Ginoong Sloan, nabasa ko na ang mga ulat. Nakita ko ang mga litrato ng pagkasira na pinabayaang mangyari sa gusali ninyo. At nabasa ko rin ang mga pahayag ng mga biktima. Marami na silang nagsumit." Kinuha niya ang isang papel. "Gusto kong basahin ang isang pangungusap mula sa pahayag na isinubmit ni David Miller para sa kanyang 6 na taong gulang na anak na babae. Nakasulat dito, "Ang tanging kasalanan ng anak ko ay ang magtiwala sa kanyang ama, at ang tanging kasalanan ko ay ang magtiwala sa aming landlord." Isang simpleng ngunit nakakasira ng loob na kwento ng tiwala na winasak mo para sa pera. Hindi mo lang pinabayaan ang iyong ari-arian, Ginoong Sloan, ang sabi ng hukom habang tumataas ang kanyang boses sa galit. Pinabayaan mo ang iyong pagkatao kapalit ng gastos para sa mga bagong tubo. Nilalaro mo ang buhay ng mga bata. Bumagsak ang kanyang pamalo
ng may matalim na lakas. Pinaparusahan ka ng hukuman ng pinakamataas na panahon na pinapayagan ng batas sa bilangguan ng estado. At tiniyak ko sa'yo, tapos ka na bilang landlord. Isang sabay-sabay na buntong hininga ng ginhawa ang umalingaw-ngaw sa gallery nang madala si Sloane na may tanikala sa kamay. Pumikit si David at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Diana. Hindi ito panahon ng pagdiriwang, kundi panahon ng pagtanggap. Yung taong nagdulot ng sobra-sobrang sakit, sa wakas ay mananagot na. Kumusta naman ang pakiramdam mo tungkol sa kulay gray? Tanong ng therapist na may banayad na boses. Nakaupo si Diana sa isang komportableng silya sa isang silid na puno ng malambot na liwanag ng hapon. Si Claire ang nag-ayos ng sesyon at sumama para suportahan siya. Ito ang unang pagkakataon na nakausap ni Diana ang isang profesional. Tungkol sa ulap na matagal na niyang ginagalawan, mabigat ito, sabi ni Diana, halos bulong lang ang boses niya. Tinitingnan niya ang mga kamay niya habang hinihila-hila ang maluwag na sinulid sa manggas niya, parang sinusubukang maglakad sa malalim na tubig. Mabagal ang lahat. Ang mundo sa labas ng bintana ay tila maliwanag, pero ang kulay abo nasa loob ko. Pinapawi nito ang lahat. Tumingala siya, napuno ng luha ang mga mata niya. Mahal ko ang anak ko. Gusto kong maglaro kasama siya. Gusto kong magluto para sa kanya. Pero sobrang kapal ng kulay abo, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kumilos. Hindi mo na kailangang mag-isa sa pagdaan dyan, Diana. Sabi ng therapist ng mahinahon, hahanapan natin ng paraan para makapasok ang liwanag. Hindi na siya yung lalaking nakayuko dahil sa bigat ng sariling kahihiyan. Tumaas siya, naging haligi ng komunidad na tinulungan niyang iligtas. At si Chloe naman, kaya taong gulang na, parang bagyong puno ng enerhiya, ang mga buntot ng buhok niya'y lumilipad habang tumatakbo sa damuhan. Ang mukha niya ay namumula sa tuwa ng pagtakbo. Malusog siya, masaya siya, malaya siya. Iniabot ni David ang kanyang spatula kay Mike. Lumapit siya kay Parker at iniabot ang malamig na soda. Magkasama silang tumayo ng tahimik habang pinapanood ang kasiyahan na pinagsikapan nilang buuin. Ikaw ang tumulong gumawa ng lahat ng to, di ba? Sabi ni Parker, tumuturo sa mga tao. Lahat tayo, sagot ni David, habang tinitingnan si Chloe sa gitna ng mga bata. Halos lahat kami, sabi niya. Pinanood niya si Chloe na nadulas sa sack race, nahulog sa damuhan, tapos bumangon ulit na natatawa. May bahagyang lungkot pero banayad ng ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Alam mo, minsan naririnig ko pa rin siya nung araw na yon sa hotel. Yung sinabi niya sa'yo, hindi yata yan malilimutan ni Parker, tahimik niyang inamin. Matagal na yon, naririnig ko pa rin yon sa panaginip ko, sabi ni David. Parang isang malupit na paratang patunay kung gaano ko siya nabigo. Uminom siya ng soda, nakatingin pa rin sa anak niya. Pero ang weird, kapag naaalala ko yun ngayon, iba na ang tunog sa isip ko. Lumingon siya kay Parker, kitang-kita ang ekspresyon niya, puno ng hirap at tapang na karunungan. Hindi yun paratang isang alarm bell yon. Pinakahiwaga at pinakamalungkot na bulong lang. Naingay na parang ginising ang buong bayan, biglang tumakbo si Chloe papunta sa kanila, mukha niya ay punong-puno ng saya. Daddy, ako ang nanalo sa karera ko, sabi niya. Nakita ko yan, sabi ni David habang niyayakap siya ng mahigpit. Ikaw ang pinakamabilis, princess. Tumawa si Chloe habang niyayakap din siya pabalik. Pwede ba makita ko lahat mula sa taas? Gusto kong makita lahat. Ngumiti si David ng malawak at tapat, walang halong alinlangan. Sige, sabi niya habang iniangat ang anak ng madali na nagpapakita ng kanyang magaan na puso, at mahigpit niyang inakyat si Chloe sa balikat niya. Mula doon, kitang-kita ni Chloe ang buong parke, mga pamilya, mga kaibigan, at ang buong buhay at matatag na komunidad na nabuo mula sa kanilang pinagsaluhang krisis. Ang masayang tawa ni Chloe ang naging tugtog ng perpektong hapon habang unti-unting lumalayo ang kamera para ipakita ang magandang tanawin ng isang ama at anak, isang pamilyang muling nabuo at isang komunidad na gumaling. Isang huling palaisipan ang bumabalot. Ang sigaw ng isang bata para sa tulong ay isang banal na bagay.
Sa simula, maaaring parang bulong ng sisi ito. Madalang na mapansin sa ingay ng abalang mundo. Pero kung may isang tao lang na titigil at makikinig ng buong puso, yung pabulong na yun pwedeng maging isang alingaw-ngaw nagigising sa mga nanahimik, magpapalakas sa mga natatakot, at magpapaalala sa atin na ang pinakamalalakas na pader ng isang komunidad ay hindi gawa sa ladrilyo at bato, kundi sa tapang na magsalita at sa malasakit na makinig. Grabe, ang haba ng paglalakbay na yon. Ang istoryang ganito talaga tumatak sa puso, di ba? Isang malakas na paalala kung gaano kadaling ma-misinterpret ang mga bagay-bagay at kung paano yung mga taong mukhang problema sila paminsan yung pinaknasasaktan. Napapaisip ka tungkol sa mga tahimik na laban na nangyayari sa paligid natin, sa loob ng mga bahay ng mga pamilyang nagsusumikap lang mabuhay. Madalas, ang totoong kalaban hindi tao, kundi sitwasyon, takot, kahirapan, pag-iisa, o yung simpleng bigat ng hindi naririnig. Yung maliit na hinaing ni Chloe, halos hindi na napansin. Pero dahil may isang tao na pinili siyang pakinggan, naging isang alingaw-ngaw ito na nakapagliligtas ng buong komunidad. Pinatutunayan nito na walang boses na sobrang liit para magkaiba ang epekto, at ang pinakamatapang na bagay na pwede nating gawin ay magsalita, hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa mga hindi makapagsalita. Marami sa inyo na nanonood ay nagpalaki ng mga anak at apo at ibinuhos ang buhay nyo para sa pamilya. Kayo ang pinakamakakaalam ng bigat na dinadala ng isang magulang. Naisip nyo na ba kung may sandali na isang maliit na tinig mula sa bata o yung tahimik na pakiramdam sa puso nyo ang nagsabi na may mali? Sana sa buhay nyo, kapag nararamdaman mong nakikita ka, pinahahalagahan ka, at napapaligiran ka ng mga taong totoong nakikinig kapag may gusto kang sabihin, tandaan mong mahalaga talaga ang mga kwento mo at ang karunungan mo. Sana mapuno ang linggo mo ng kabaitan at laging marinig ang boses mo.